Minsan, sa buhay mag-asawa, kailangan natin ng maayos na komunikasyon para tumibay ang isang relasyon. Hindi lahat ng relasyon ay perpekto. Minsan, lahat tayo ay sinusubukan ng panahon. Pero hindi lahat tayo kayang lutasan ito. Yung iba, nadadaan pa sa usapan. Yung iba, umaabot na sa hiwalayan. Ang kwentong ito ay tungkol sa mag-asawang minsan nang sinubok ng panahon. Kaya nilang lutasan ang bagay na ito? O gaya ng iba, naaabot sa hiwalayan ng isang pagsubok. Ating tunghayan ang kwento ni Emma at Rio. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Nandito tayo ngayon kasi may mahalagang sasabihin ako sa inyo. Alam naman natin na may malaking problema na pinapunta ang ating kumpanya ngayon, di ba? Kaya dapat na magbukas tayo ng tawagan. Sana ay naiintindihan niyo. Desiree, tingnan natin kung nandito ba yung pangalan natin ni Desiree. Ay, salamat. Buti na naman hindi tayo nasama. Ayun na. Hala, kasama para ako sa natanggal. Patay, paano na yung pamilya natin? Kaya nga, pre. Hindi ko rin sa kakain. Ako din naman, sa tagal na natin ang mga kumpanya, ako sa natanggal. Kaya nga, siguro, maluto ko na yung alam ko yung kapatid ko na sa trabaho. Siguro maghahanap na rin ako ng trabaho. O mahal, ang aga mo umuwi ngayon ah. May problema ka? Ay, tulad ko. May problema ba? Oo, nagtanggal sila ng trabaho sa kumpanya, kaya pati ako nadamay. Hayaan mo mahal, marami pa namang trabaho makikita mo dyan. Sana nga. Itay ka, may pagkain na ba? Nagugutom kasi ako eh. Halika mahal, buti may matira pang ulam ng mga bata kanina. Naghahanap ka ng trabaho. Pasensya na Mr. Saragosa, pero hindi kasi kami naghahanap ng bagong empleyado ngayon. Sige po, salamat. Kung saan-saan ng kumpanya nag-apply si Rio, pero palaging hindi siya natatanggap. Oh, kumusta yung kahanap mo ng trabaho mahal? Bad news nga eh. Palagi akong nare-reject. Kung hindi ka natanggap sa kumpanya, try mo kaya sa iba. At anong trabaho? Construction worker? Tendero? Ilang araw ka na naghahanap at palagi ka na lang nare-reject. Try mo namang babain yung pride mo para sa atin. Sige, kung ganyan trabaho ang gusto mo, di ikaw na lang ang trabaho. Hindi mo ba naisip, Rio? Ang mga bata nag-aaral pa. Kung hindi ka makakahanap ng trabaho, ano na lang kakainin natin sa mga sumusunod na araw? Wala na tayong pira. Kahit pangbaon ng bata, wala na. Paano na lang yan sa susunod na mga araw? Wala na talaga. Ano nang kakainin natin, ha? Manahimik ka nga! Kuya, bakit nagsisigawan sila mama? Wala na kasi tayo ng pera, bunso. Ibig sabihin, maghihirap na tayo, kuya. Huwag kang mag-alala, masosolve din nila papa at mama ang problema na ito. Lasing ka na naman? Palagi na lang ba ganito? Rio naman, wala na nga tayong pira. Nagagawa mo pang uminom. Manahimik ka nga! Hindi ko pirang ginamit ito. Imbes na maghanap ka ng trabaho, pag-iinom ang inaatupag mo. Subukan mo namang babain yung pride mo. Hindi tayo mapapakain sa pride mo na yan.
Narinig mo ba ang sinasabi mo? Ayaw ko magtrabaho ng construction worker. Masyado mainit. Sama kong subukan mo lang, kaysa magutom tayo. Hindi bayarin ng kuryente at tubig. Wala, di bayarin ng mga bata sa eskwelahan. Wala. May ibigay. Isipin mo naman yun. Manahimik ka! Ma! Pa! Ano ba? Palagi na ba tayong ganito? Imbes na pag-usapan niyo o solusyonan niyo yung problema? Bakit ganito? Bakit kayo nag-aaway? Maawa naman kayo sa mga kapatid ko. Alam kong stress na kayo dahil sa problema. Pero pwede naman pag-usapan niyo, di ba? May mga batang nakikinig, ma. Pa! Ano ba? Pag-usapan niyo yan ng maayos. Lagi na lang tayong ganito eh. Pwede ba? Mag-usap kayo ng mabuti dyan. Hindi yung puro init ng ulo yung pinapairal nyo. Sana yung way. Huwag mong maliitin yung nagtatrabaho sa construction. Naghihirap yan sila dahil may binubuhay silang pamilya. Sana isipin mo naman yun. Napaisip si Rio. Tamang sinabi ng kanyang asawa. Kung hindi niya susubukan ang maghanap ng trabaho kahit bilang isang construction worker ay wala talaga siyang maipapakain sa kanyang pamilya. Pasensya na mahal kung pinairal ko yung pride ko. Pangako, maghahanap ako ng trabaho para may patayin ako sa inyo. Huwag mo kasing idaan lahat ng init ng ulo. Kaya hindi tayo nakakaintindihan eh. Kaya bukas, sisikapin ko talaga maghanap ng trabaho. Malay mo, ilang araw mula ngayon, o buwan, may kumpanyang mag-hire na ulit. Subukan mo na mag-apply ulit. Sana nga, para mabigyan ko rin kayo ng magandang buhay, katulad ng dati. Tinupad nga ni Rio ang kanyang sinabi. Tinanggap niya ang alok ng kanyang kaibigang si Khalil. Kahit pagod sa pagtatrabaho lalo na't hindi siya sanay dito, ay kinaya niya pa rin para sa pamilya niya. At kahit hindi gaya ng dati nilang buhay, ngayon nabibigyan niya pa rin ng sapat na pangangailangan ang kanyang pamilya. Ma, may good news ako sa inyo. Ay, anong bulis mo, anak? Gagraduate akong cum laude, ma! Congrats, anak! Maganda tayo para sa atin yung Kainan na! Anong meron? graduation. Si Cherry kasi gagraduate ng cum laude sa eskwelahan nila. Talaga ba? Ang galing mo talaga, anak. Manarap mo sa akin. Mapa, para sa atin ang lahat ng to. Balang araw, ipapangako po sa inyo na hindi na tayo maghihirap sa pera at hindi rin kayo mag-aaway dahil sa pera. Salamat, anak. ha. Pagdating sa pagsubok ng buhay, ang ating mga emosyon, sakit at hirap na nararamdaman ay lumilipas lamang. Kaya asahan mong ito'y mapapalitan ng kaginhawaan. Tandaan, hindi malulutasan ang problema kung pareho kayong hindi nagkakaintindihan. Daanin natin ito sa mahinahong usapan at sa maayos na paraan. I know water that's thicker than blood, that's deeper than love with my friends. People coming, some people going, some people ride to the end. When